Hello po mga bossing. Ito po, i-share ko lang po mga bossing ko dahil kagabi na naginip po ako. Tapos hindi na ako natulog. Kaya natatakot yung anak ko kasi yung anak kong bunso kasi ang laki na daw po ng eye bags ko. Daw makakatulog mga bossing. Mangyari, ang panaginip ko, nanaginip ako. Ang panaginip ko, naka-side view daw akong ganyan. Pero wala akong suot na salamin. Naka-side view daw ako. Tapos nakahiga ako. Tapos nakatayo ako. Sabi ko, wala, ako to ah. Sabi ko daw ganon. Pero, hindi naman siya maputla. Hindi siya ano kasi nanaginip ako yung pangalawang araw na nawala yun na yung anak ko na si Jovelyn. Nanaginip ako na yun nga po yung damit na yan. Yan po yung suot niya pero patay na po siya. Yung maputla na yung bibig niya na ginaganon ko. Sabi sa akin ng doktor, itikom ko daw po kasi baka manigas na nakanganga. Yun yung panaginip ko na nakanganga po siya, na maputla na po siya. Sa panaginip ko naman kagabi, nakahiga lang po ako, na nakatayo ako, naka-side view daw akong ganyan. Sabi ko, ako yun na, sabi ko daw ganun. Tapos biglang mulat ang mata ko, tapos, ayun, hindi na ako natulog. Kaya, yan, yung eye bags ko, pack na pack. Nung isang araw, pack na pack din yan. Sabi sa akin ng anak kong bunso, Mami, nung pinapaliguan ko siya kasi pinapaliguan ko pa po siya. Yung anak kong bunso, ganoon din ako kay Jovelyn. Hanggang sa dumating na yung punto na siya na lang yung nagsabi sa akin na, Mami, kaya na daw maligo. Tapos naglalak na siya ng pinto. Yun. Kahit yung may mga buhok-buhok na sila sa kilikili, tsaka alam nyo na, yun, at ganoon din yung bunso ko. Ako pa rin nagpapaligo, mga bossing. Hanggat hindi sila nagsabi na hindi nila kaya or hindi sila nagsabi na sila na ako pa rin nagpapaligo. Parang yung pagdede po nila. Yung nagdede sila na pasok pa sa school, nagdede pa rin. Hanggang sa sila nahiya na sila na nagsabi na hindi na sila magbabaon ng dede. Ayan. Yun po, ganoon tayong kaalaga sa kanila mga bossing. Ngayon, ayun po, yung medyo kinabahan ako. Tapos, yun nga po, sa ano pa ang balik ko, parang MWF. Siguro Wednesday po yung, or Friday po makakabalik sa doktor sa isang linggo. Ayan, kasi nga po, kukunin ko muna yung result para isang check-up na lang. Kasi, pinakuha ko ng to the echo. Kasi doon sa ECG, may lumabas na sa left ko daw na heart ay lumalaki. Kaya sabi niya sa akin, may komplikasyon na po kayo sa puso. Ganda po talaga yon. May mga komplikasyon daw po yan. Sabi ng nanay ko, walang natsuchugi sa diabetes. Ang natsuchugi sa mga komplikasyon. Na isa po yan sa ikinawala ng aking anak na panganay sa cardiac arrest at saka yun nga po sa kidney. Kaya, sinasabi ko na lang sa kanya. Dati, wini-wish ko kay Jovelyn na sinasabi ko sa kanya, ba't niya kami iniwan, ganyan. Ngayon, unti-unti naman, kahit hindi ko pa rin matanggap, kahit ko sinasabi naman sa kanya, anak, huwag mo muna akong kukunin, kasi maliit pa yung anak, yung kapatid mong bunso, kawawa na naman sila daddy, ayan. Kaya sabi ko, huwag mo muna akong kukunin, gusto ko muna umabot ako sa mga kumbaga, bonus na 100, ayan. Gusto ko maabutan ko yung mga apo ko, yung mga ganon. Kaya, kasi ang nanay ko naman, dati nagkaroon din siya ng komplikasyon, pero umabot pa siya ng 80. 35 years old, meron na po siyang diabetes. Tapos nagkaroon din siya ng komplikasyon. Talagang kailangan alagang-alaga mo lang talaga. Pero yung komplikasyon ko, matindi po yung komplikasyon ko. Tridor daw po yan. Saktong-sakto naman sa premiere, meron akong bossing na nakilala po ako doon, na nakakwentuhan ko. Yun din po yung kinawala ng anak niya, 32 years old. Sabi niya sa akin, mag-iingat ka kasi yung komplikasyon mo, traidor yan, yung mga ganun. Sa pool po, nung ano pa po ako, siguro mga high school pa lang, or nung elementary ako pa nag-aaway kami ng mga kapatid ko. Halimbawa, syempre alam niya yung mga bata nag-aaway. Halimbawa, nasusuntok ako, nagsusuntukan kami. Yan, tumitirik-tirik ang mata ko noon. Yung parang may nakabara sa dibdib. Tapos nung mga high school naman ako, pag sumasakit yung dibdib ko, parang may nakabara, iniinom ko siya ng soft drinks para mawala yung bara. Tapos, pag minsan naman, hindi ako nakapagdala ng tubig. Nasa jeep ako nakasakay. Bumababa ako at naghahanap ako ng tindahan. Kasi nga, parang may nakabara
Yung mga ganon. Tapos, yun, di ko lang siya pinagpapansin. Manang-mana talaga sa akin yung anak kong panganay. Di ko lang siya pinagpapansin. Tapos, yung ngayon. Kaya parang takot din ako na magpa-check up kasi ayoko malalaman. Kasi parang pag nalaman ko, lalo akong kakabahan, parang lalo kong iisipin. Parang lalong lalalay. Parang gano'n, nasa isipan ko na manang-mana sa akin si Jovelyn. Ganun-ganun din po siya. Malamang kaya hindi rin po siya na-den kasi natatakot din po siya na malaman. Yan, i-share ko lang po sa inyo po mga bossing, na yun nga po na kinabahan ako doon sa panaginip ko. Para ba yung para bang yung kaluluwa, yung bang humiwalay na mga bossing, na nakahiga ako, pero hindi pa tsugi ha. Kasi iba pa yung hindi naman ako maputla. Kung ikukumpara doon sa panaginip ko, sa aking anak na patay na noong napanaginipan ko. Tapos ito naman napanaginipan ko noong 1 linggo, ang panaginip ko naman, yung parang yung damit niya, pero maganda na siya. Yung pinost ko nga po na mahabang buhok, maganda naka-makeup. Yun na yung panaginip ko sa kanya. Tapos, marami siyang mga kaibigan na nagsasabi na napanaginipan nila si Jovelyn, ang tawag nila ay Jo, na parang may dalang traveling bag, mag-a-abroad na, o kaya nagpapaalam na aalis na. Kasi nga po ang sabi, pag daw naka 40 days, ay aakit na daw po sa langit. Ayan. Kaya, yun pa, may sa mga malalapit po dito sa amin, gusto nyo pumasyal, December 6 po, ika 40 days, pero sa umaga wala po kami kasi, yun nga po, ay meron kaming pamisa para kay Jovelyn. Yan, yung, saktong-sakto naman si Father na siya po yung misa sa kanya, noong siya po ay hindi nalala nga po namin sa alam niya na po yun. Siya po yung nagmisa po kay Jovelyn. Sakto, siya rin po yung magmimisa kay Jovelyn sa December 6 sa umaga. Yan, tapos alas 3 may choir po dito. Kaya hindi ko pa to nililinis, hindi ko pa siya inaayos kasi dyan uupo yung mga choir. Tapos pagka naayos na, lilinisin ko na lang, isod ko ulit yung lamesa para maluwag doon sa may banda roon. Yan. Kapag natapos na yung 40 days. Tapos yan, hindi pa ako tapos na pag-general cleaning. Nagtampo po ako dyan. Pinagpag ko yung doormat. Ayan. Ngayon po, ayan po, ipag-pray nyo rin po ako mga bossing. Tapos pag-pray ko rin po kayo. Dahil lagi naman kayo kasama sa akin mga dasal. Na lahat ng mga bossing ay maging matagumpay. Malampasan ko naman ang mga pagsubok. Alam ko po ito, malalampasan po ito. Yun nga po yung akin nga po nanay nagkaroon din ng komplikasyon dati. Pero ngayon, umabot pa nga po siya ng 80 years old. Kaya parang sobrang happy ko at tutularan ko po siya. Nanaginip naman po siya. Ang panaginip daw niya ay magkasukob daw kami sa kumot. Diba po pag gano'n yung magkasukob sa kumot, parang parehas na kami, para mas magiging close kami, yung gano'n. Yun. Kaya parang yun din po ang nasa isipan ko na magiging huwaran ko yung nanay ko kasi nga po matagal na siyang may diabetes, 35 years old. Buti nga po ako nasa 42, saka ko lang na-detect, pero hindi ko alam kung ilang taon na rin ako na nagkaroon ako ng diabetes kasi matagal ko na rin po naramdaman, nahihilo po ako, parang nasusuka, yung ganun. Lalo na pagka sobrang nagugutom, kaya napapalakas din yung kain ko. Ganun din po yung may mga diabetes yung kapag may diabetes ka na, nahihilo ka, nasusuka kapag po nalipasan ka ng gutom, tapos nangangatal ako, tapos parang yung braso ko parang nawawalan ng buto, yung mga ganun. Matagal na po yun, kahit ng bata pa po ako, tinitiis ko lamang po siya. Kaya yun, ingat po kayo palagi.